Isang gabi ng pagsisikap, habang buhay na pagkakanulo. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Rizal ang luha ni Ratna, ang tawa ng mga traidor ay umaalingaw-ngaw sa labas. Isa lang siyang hampas lupa, anak, at ikaw, isang baldado. Ang mansyon sa Makati ay naging gintong hawla ng puot. Ngunit sa bawat pagsisikap ni Rizal, may namumuong apoy ng pagbangon. Handa ka na bang makitang tumayo ang inakala mong durog na? Sino ang tunay na tapat sa gitna ng maruming yaman? Isang aso lang naman ang turing ko sa kanya, Mar. Isang hamak na utusang madaling palitan, basta't may barya ka sa bulsa. Ang tinig ni Doña Lilet ay tila isang malamig na hanging umihip sa pasilyo ng Villa Valenzuela, tumatagos sa bawat hibla ng pagkatao ni Rizal. Sa sandaling iyon, nakaluhod si Rizal sa malamig na sahig ng silid ni Ratna. Ang kaniyang mga kamay ay namumula sa pagkakababad sa tubig na may sabon habang pilit niyang tinatanggal ang mantsa ng natapong kape sa mamahaling alpombra. Hindi siya gumalaw. Ang basang-basahan sa kaniyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato habang ang kaniyang dibdib ay unti-unting naninikip sa bawat salitang kaniyang naririnig mula sa bahagyang nakabukas na pinto. He is just a driver, tita. Masyado siyang feeling hero kung makapag-alaga kay Ratna. Sagot naman ni Mar na may halong pangungutya. Ang kanilang tawanan, bagaman mahina, ay tila mga punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sinisikap ni Rizal na huwag pansinin ang pananakit ng kaniyang likod. Buong hapon siyang nagtrabaho, mula sa pagmamaneho hanggang sa pagbubuhat kay Ratna para sa physical therapy nito. At ngayon ay ang paglilinis ng silid nito bago ito magpahinga. Ginagawa niya ang lahat ng ito hindi dahil sa sahod, kundi dahil sa isang malalim at tahimik na malasakit sa babaeng itinuturing ng mundo na makapangyarihan, ngunit para sa kanya ay isang sugatang kaluluwa. Narinig niya ang papalapit na mga yabag ng sapatos sa sahig na gawa sa narra. Hindi pa man siya nakakatayo, ay bumukas na ang pinto. Hindi tumigil sa paglalakad si Doña Lilet. Ang matulis na takong ng kaniyang sapatos ay direktang bumaon sa likod ng palad ni Rizal na nakapatong sa sahig. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kaniyang braso hanggang sa kaniyang balikat. Ngunit mas pinili ni Rizal na kagatin ang kaniyang ibabang labi kaysa maglabas ng anumang tunog. Nanatili siyang nakayuko, ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa sapatos ng matanda na tila walang balak umalis sa ibabaw ng kaniyang mga daliri. Oh, nandyan ka pala, Rizal. Masyado ka kasing nakaharang sa daan. Para kang basahan na hindi nailigpit. Wika ni Doña Lilet na may mapaglarong ngangiti sa mga labi bago dahan-dahang inalis ang paa at naglakad patungo sa kribat ni Ratna. Sa sandaling iyon, pumasok din si Mar na may dalang isang basag na bote ng gamot. Ang kanyang mukha ay balot ng kunwaring pag-aalala. Tita, look! I found this under Rizal's cleaning kit. It's Ratna's main medication. Sira na ang selyo at nabasag ang loob. This is worth hundreds of thousands at ito lang ang tanging dose na meron tayo for this week. Napatingin si Rizal sa bote. Alam niyang maingat niyang iniligpit ang lahat ng gamot sa cabinet kanina. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila nagpapayanig sa kaniyang buong kalamnan. Tumingin siya kay Ratna na nooy nakaupo sa kaniyang wheelchair malapit sa bintana. Ang mga mata ni Ratna na dati ay puno ng bahagyang pagtitiwala sa kanya ay biglang nagdilim. Is it true, Rizal? Ang boses ni Ratna ay mahina, ngunit puno ng pait. I trusted you to handle my things. Alam mong kailangan ko ang gamot na yan para hindi lumala ang pamamanhid ng mga binti ko. Why would you be so careless? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing isang malaking kasinungalingan ang lahat. Ngunit nang makita niya ang mapanuyang titig ni Mar at ang malamig na mukha ni Doña Lilet, naramdaman ni Rizal ang isang matinding lumbay. Ang kaniyang katapatan ay tila isang marupok na baso na itinapon sa sahig at dinurog ng mga taong may gintong kutsara sa bibig. Ang hapdi sa kaniyang kamay mula sa pagkakatapak ni Doña Lilet ay walang-wala
kumpara sa bigat ng pagtingin ni Ratna. Isang tingin na tila nagsasabing isa nga lang siyang hamak na utusan na hindi dapat pagkatiwalaan. Tumayo si Rizal ng dahan-dahan, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Habang nakayuko pa rin, hindi niya kayang tignan ng direkta si Ratna dahil alam niyang sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata ay maaaring bumigay ang kaniyang matagal nang iniingatang dangal. Ang silid na dati ay puno ng pag-asa tuwing magkasama silang nag-eensayo ay biglang naging kasing lamig ng isang libingan. Tumalikod si Ratna, itinuon ang paningin sa kadiliman sa labas ng bintana at sa isang malamig na tinig ay nagsalita. "Lumabas ka na muna, Rizal. I don't want to see you right now." Bawat hakbang ni Rizal palabas ng silid ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Habang dahan-dahang sumasara ang pinto, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang tanong na nagpapabigat sa kanyang bawat hininga. Hanggang kailan kailangang manatiling tahimik ng isang pusong tapat kung ang mundo ay tanging ang mga sinungaling lamang ang pinapakinggan? Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa maliit na silid ni Rizal sa labas ng mansyon ay ang malamlam na ilaw ng kaniyang lumang cellphone. Naramdaman niya ang mahinang pagyanig ng kagamitan sa kaniyang palad. Isang hudyat na may naghihintay na balita mula sa kaniyang kinalakhang bayan sa probinsya. Sa kabilang linya, ang boses ng kaniyang kapatid ay puno ng pait at takot. Ibinabalita ang mabilis na paghina ng katawan ng kanilang ina at ang pangangailangan ng isang agarang operasyon na hihigop sa lahat ng kanilang natitirang sentimo. Ang bawat salita ng kaniyang kapatid ay tila isang mabigat na pasanin na idinadagdag sa kaniyang mga balikat. Paano siya makakakuha ng ganoon kalaking halaga kung kakatanggal lang sa kanya sa trabaho? Paano niya haharapin ang bukas kung ang tanging pintuan na maaari niyang katukin ay ang pintuang kakasara lang sa kaniyang mukha nang may kasamang pag-alipusta? Kinabukasan, ang hamog ay hindi pa tuluyang napapawi nang muling tumayo si Rizal sa tapat ng naglalakihang bakal na pintuan ng Villa Valenzuela. Ang kaniyang sikmura ay tila bumabaliktad sa bawat hakbang patungo sa opisina ni Doña Lilet. Kailangan niyang lunukin ang kaniyang natitirang dangal kahit pa ito ay lasang-lason sa kaniyang lalamunan. "Look who's back!" Ang boses ni Doña Lilet ay puno ng pangungutya habang dahan-dahan nitong ibinababa ang tasa ng tsaa sa platito. Ang tunog ng porselana ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. "Akala ko ba ay may natitira ka pang hiya, Rizal? After what happened, bumalik ka pa para humingi ng tawad?" "Kailangan ko po ng trabaho, ma'am. Ang nanay ko po, kailangan niya ng operasyon." Ang tinig ni Rizal ay gumaralgal, isang pagsusumamo na nagmumula sa kaibuturan ng kaniyang puso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Kumuha siya ng isang makapal na papel mula sa kaniyang drawer at inilapag ito sa mesa. "I can give you the money, Rizal, pero hindi ito libre. You will sign this contract. You will be my daughter's personal servant 24/7, no holidays, no excuses. At ang utang mo, idedeklara nating utang na loob ito na pagbabayaran mo hanggat sinasabi ko. If you leave without my permission, kakasuhan kita ng pagnanakaw ng gamot na binasag mo kagabi. Do we have a deal?" Walang pag-aalinlangang kinuha ni Rizal ang panulat. Ang bawat titik ng kaniyang pangalan na kaniyang isinusulat sa papel ay tila mga tanikalang unti-unting pumupuluot sa kaniyang mga bisig. Para sa kaniyang ina, handa siyang maging alipin sa bahay na puno ng mga lobo. Nang bumalik siya sa silid ni Ratna upang simulan ang kaniyang tungkulin, ang hangin sa loob ay tila naging mas mabigat. Nakaupo si Ratna sa kaniyang wheelchair, nakatingin sa malayo. Habang dahan-dahang inililigpit ni Rizal ang mga gamit sa paligid, hindi sinasadyang napansin ni Ratna ang nangingitim na pasa sa likod ng palad ng lalaki, ang bakas ng matulis na takong ng sapatos ng kanyang ina kagabi.
Isang kakaibang kirot ang dumaan sa puso ni Ratna. Naalala niya ang lahat ng mga sandaling si Rizal lang ang tanging nakikinig sa kaniyang mga hinaing noong ang lahat ay abala sa pera at kapangyarihan. Gusto niyang magtanong, gusto niyang amuyin ang sugat sa kamay nito, ngunit ang kaniyang pride ay tila isang pader na hindi niya kayang tibagin. Bakit ka pa bumalik? Mahina niyang tanong, hindi tumitingin sa lalaki. Dahil kailangan niyo po ako, ma'am, at kailangan ko rin po kayo. Payak na sagot ni Rizal habang patuloy sa pagtatrabaho. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Lumipas ang mga oras at sumapit ang kalaliman ng gabi. Habang papunta si Rizal sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig, napadaan siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid tulugan ni Ratna. Ang kaniyang mga hakbang ay huminto nang makita niya ang isang anino sa loob. Sa ilalim ng madilim na liwanag, nakita ni Rizal si Mar na nakatayo sa tabi ng natutulog na si Ratna. May hawak itong hiringgilya na may lamang kulay asul na likido. Walang pag-aalinlangan, itinurok ni Mar ang karayom sa binti ni Ratna. Ang binti na ayon sa mga doktor ay wala nang nararamdaman. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang ekspresyon sa mukha ni Mar. Isang ngangiti na puno ng lihim na galak habang pinapanood ang bawat patak ng likido na pumapasok sa kalamnan ng kaniyang pasyente. Naramdaman ni Rizal ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso sa kaniyang lalamunan. Bakit kailangang turukan ng gamot si Ratna sa ganoong oras ng walang pasabi? Ang kaniyang mga kamay ay nanlamig habang ang isang malaking katanungan ay nagsimulang gumulo sa kanyang isipan. Ang gamot ba na iyon ay para sa paggaling ni Ratna? O ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman muling makakatayo ang babaeng kaniyang pinoprotektahan? Ang bawat hininga sa loob ng Villa Valenzuela ay tila binabayaran ng ginto, ngunit walang halaga ng salapi ang makakatumbas sa lamig na namamayani sa gitna ng hapagkainan. Sa gabi ring iyon, sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier na tila mga matang nakamasid, idinaos ang isang marangyang hapunan para sa mga kasosyo sa negosyo ng pamilya. Nakaupo si Ratna sa dulo ng mahabang mesa, suot ang isang mamahaling seda na damit, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng pighati. Magandang ngunit walang buhay. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Rizal. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nakatiklop sa kaniyang likuran. Pinagmamasdan niya kung paano gamitin ni Doña Lilet ang kaniyang anak bilang isang kasangkapan upang makakuha ng simpatiya mula sa mga panauhin. Pasensya na kayo kung hindi gaanong nakakagalaw ang aking anak, wika ni Doña Lilet habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Ratna. Ang bawat haplos ay tila isang paalala sa lahat ng naroon na ang kaniyang anak ay isang pasanin na tanging siya lamang ang matiyagang nagdadala. Since the accident, she's been like this. It's a struggle for the family, but as a mother, I will never give up on her. Kahit na napakahirap, naramdaman ni Rizal ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Ratna. Nakita niya kung paano humigpit ang pagkakahawak ng babae sa kanyang kubyertos. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa sobrang diin. Ang tunay na tunog ng pilak na tumatama sa porselana ay tila mga tuyot na tawa sa gitna ng pilit na kasayahan. Alam ni Rizal na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga maliliit na hiwa sa puso ni Ratna na pinupuno ang silid ng isang tahimik na sigaw na siya lamang ang tila nakakarinig. Nang matapos ang hapunan at makaalis ang mga panauhin, iniwan si Ratna sa kaniyang silid. Hindi man lamang nagalaw ang pagkaing inihanda para sa kanya. Pumasok si Rizal na may dalang isang maliit na mangkok ng mainit na sopas. Hindi ito galing sa mamahaling kusina ng mansyon. Ito ay isang simpleng nilagang manok na may luya. Ang lutong laging inihahanda ng kanyang ina tuwing siya ay may dinaramdam. Ma'am, kailangan niyo pong kumain. Masama po sa inyo ang magpalipas ng gutom. Mahinahong wika ni Rizal habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa sa tabi ng wheelchair.
I'm not hungry, Rizal. Just leave me alone. Sagot ni Ratna. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Hindi umalis si Rizal. Sa halip kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang inihipan ang umuusok na sabaw. Luto po ito ng puso, hindi ng kusinero. Sabi ng nanay ko, ang pagkain ay hindi lang para sa tiyan, kundi para sa kaluluwang pagod. Tumingin si Ratna kay Rizal. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang pares ng mga mata na hindi tumitingin sa kanya ng may awa, kundi ng may pag-unawa. Dahan-dahang kinuha ni Ratna ang kutsara. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, tila may isang bahagi ng kaniyang naninigas na damdamin ang unti-unting lumalambot. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Nang mabitawan ni Ratna ang kutsara, hindi sinasadyang dumampi ang kaniyang mga daliri sa palad ni Rizal. Isang kislap ng kuryente ang tila gumuhit sa kanilang mga balat. Isang haplos na nagpabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Mabilis na inalis ni Ratna ang kaniyang kamay, ang kaniyang mga pisngi ay bahagyang namula. Isang buhay na kulay na matagal nang nawala sa kaniyang muka. Thank you, Rizal. Mahina niyang bulong. Sa bahay na ito, ikaw lang ang nakakakita sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang problema. Ngumiti ng bahagya si Rizal, ngunit ang kaniyang isipan ay mabilis na bumalik sa nakita niya kagabi. Ang mahiwagang asul na likido na itinurok ni Mar. Habang inililigpit niya ang pinagkainan, nagpaalam muna siya upang itapon ang basura sa labas. Sa dilim ng likod bahay, malapit sa basurahan ng mga medical waste, hinalungkat ni Rizal ang mga supot. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig hanggang sa mahawakan niya ang isang maliit at basyong bote. Pinunasan niya ang dumi rito at itinuon ang liwanag ng kaniyang cellphone. Ang nakasulat sa label ay hindi isang bitamina o pampalakas. Ito ay isang uri ng matapang na muscle relaxant na ginagamit lamang sa mga operasyon upang pansamantalang paralisahin ang mga kalamnan. Isang malakas na pintig sa kanyang sentido ang naramdaman ni Rizal. Kung araw-araw itong itinuturok kay Ratna, hinding-hindi talaga makakaramdam ang kanyang mga binti. Gaano man karaming therapy ang gawin nito. Ang lalim yata ng hinahanap mo, Rizal. Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Napatayo si Rizal at mabilis na itinago ang bote sa kanyang bulsa. Nakatayo sa kanyang likuran si Mar. May hawak na sigarilyo at ang usok nito ay tila isang masamang pangitain na lumulutang sa hangin. Ang mga mata ni Mar ay nanlilisik, puno ng pagbabanta na tila alam na ang bawat galaw ng kaniyang kalaban. Masyado kang mausisa para sa isang hamak na utusan. Pagpapatuloy ni Mar habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang nito ay tila isang bitag na unti-unting sumasara sa paligid ni Rizal. Sabi ko sa'yo, huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kung ayaw mong matulad sa pasyente mo na habang buhay nang hindi makakaalis sa wheelchair. Ang gabi ay tila isang malapad na telang itim na bumabalot sa bawat lihim ng Villa Valenzuela. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bakuran, ang titig ni Mar ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Hindi gumalaw si Rizal. Nararamdaman niya ang tulis ng bote sa loob ng kanyang bulsa, isang pirasong ebidensya na maaring maging susi sa kalayaan ni Ratna o maging mitya ng kanyang sariling kapahamakan. Wala akong hinahanap, Mar. Sinisiguro ko lang na malinis ang paligid, gaya ng utos ni Doña Lilet. Mahinahong sagot ni Rizal, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani, habang hinihintay ni Mar ang anumang pagkakamali sa mukha ni Rizal. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang ibinaba ni Mar ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang makapal na usok mula sa kanyang sigarilyo. Mabuti na ang malinaw.
Ayaw kong may mga ligaw na hayop na nangingialam sa hindi nila teritoryo. Tandaan mo ang lugar mo, driver. Sa bawat salita ni Mar, tila may isang hindi nakikitang lubid na humihigpit sa leeg ni Rizal bago siya tuluyang tinalikuran ng yata. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng opisina ni Ratna. Ngunit ang liwanag na ito ay tila hindi sapat upang pawiin ang dilim ng mga dokumentong nakalatag sa mesa. Doon nakilala ni Rizal si Isla, ang batang assistant na may hawak ng mga papeles para sa social housing project. Si Isla ay may mga matang puno ng pag-asa, isang katangiang tila unti-unti nang namamatay sa loob ng mansyong yon. Ang hirap talagang pakiusapan ng board. Buntong hininga ni Isla habang inaayos ang kaniyang salamin. Sabi ni Ma'am Ratna, priority ito, pero parang may humaharang sa bawat pirma na kailangan namin. Naglakas loob si Rizal na lumapit. Baka hindi lang ang proyekto ang hinaharangan, Isla. Baka pati ang may-ari ng proyekto. Napatingin si Isla kay Rizal. Ang kaniyang mga mata ay nagtatanong. Sa isang mabilis ngunit maingat na pagkakataon, dinala ni Rizal si Isla sa isang sulok kung saan walang makakarinig sa kanila. Ikinuwento ni Rizal ang kaniyang mga nakita. Ang gamot, ang mga kilos ni Mar, at ang kakaibang pagtrato ni Doña Lilet kay Ratna. Dahil sa kuryosidad at takot para sa kaniyang boss, lihim na binuksan ni Isla ang internal server ng kumpanya kung saan nakatago ang mga medical records ni Ratna. Habang mabilis na tumatakbo ang mga numero at salita sa screen, ang kaniyang muka ay uentunting na mutla. Rizal, tignan mo ito. Bulong ni Isla, ang kaniyang boses ay nanginginig. Ayon sa initial report ng doktor mula sa Amerika 6 na buwan na ang nakalilipas, ang mga nerves ni Ma'am Ratna ay maayos na. Sinasabi rito na dapat ay nakakatayo na siya at nakakalakad ng dahan-dahan sa tulong ng therapy. Pero ang mga sumunod na report, lahat sila ay pirmado ni Mar. Nakalagay dito na lumalala ang kondisyon ni Ma'am dahil sa kaniyang depression. Naramdaman ni Rizal ang isang matinding galit na bumabalot sa kaniyang pagkatao. Ang bawat luhang nakita niyang pumatak mula sa mga mata ni Ratna, ang bawat gabi ng paghihirap nito sa wheelchair ay tila isang malaking sarsuela na pinamamahalaan ng sarili nitong ina. Binago nila ang katotohanan upang panatilihing mahina ang isang babaeng dapat sana ay malaya na. Kailangan nating sabihin ito kay Ma'am Ratna. Determinadong wika ni Rizal. Hindi ganoon kadali, Rizal, sagot ni Isla habang mabilis na isinasara ang laptop nang marinig ang tunog ng papalapit na mga yabag sa pasilyo. Kung malalaman ni Doña Lilet na pinakialaman natin ang mga files na ito, hindi lang trabaho ang mawawala sa atin. Maaari tayong mabulok sa kulungan bago pa natin mailigtas si Ma'am. Habang naglalakad pabalik si Rizal sa silid ni Ratna, bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 katanungan. Paano niya sasabihin sa babaeng kaniyang minamahal na ang taong nagbigay sa kanya ng buhay ang siya ring unting kumukuha nito? Nadatnan niya si Ratna na nakatingin sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos, ang kanyang tuhod na tila nagmamakaawang makaramdam ng kahit katiting na init. Lumapit si Rizal at lumuhod sa tapat niya. Isang kilos na puno ng paggalang at higit pa roon. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Simula ni Rizal. Ang kanyang boses ay tila isang panata sa gitna ng unos. Balang araw, lalabas tayo sa pintuan ng mansyong ito nang hindi mo kailangan ang wheelchair na yan. At sa araw na yon, sisiguraduhin kong walang sino man ang makakahadlang sa bawat hakbang mo. Tumingala si Ratna. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha at sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan niya ang pisngi ni Rizal. Ang init ng kaniyang palad ay tila isang selyo ng pagtitiwala na matagal nang nawala. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, bumukas ng marahas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Lilet.
Ang kanyang muka ay tila isang madilim na ulap na nagbabantang magdala ng kidlat. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel, ang kontratang nilagdaan ni Rizal. Masyado ka na yatang nagiging komportable sa silid na ito, Rizal. Nakalimutan mo na ba ang mga nakasulat sa papel na ito? Ang isang alipin ay walang karapatang hawakan ang kaniyang amo. Ang titig ni Doña Lilet ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan, at sa likod niya, nakita ni Rizal si Mar na may daladalang isang itim na bag, isang tingin na nagsasabing ang kanilang lihim ay hindi na magtatagal sa dilim. Ang lamig ng tinig ni Doña Lilet ay tila isang buhos ng yelo na pumatay sa init ng sandaling iyon. Dahan-dahang iniatras ni Rizal ang kaniyang kamay habang si Ratna ay napayuko. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na humawak sa gilid ng kaniyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Sa pintuan, ang anyo ng matanda ay tila isang anino ng nakaraan na ayaw magpasilip ng liwanag. "Get out, Rizal, now!" utos ni Doña Lilet. Ang bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo sa dangal ni Rizal. Hindi na sumagot ang lalaki. Yumuko siya ng malalim at lumabas ng silid. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, naramdaman niya ang titig ni Ratna na tila humihingi ng tawad sa kapiitang kinalalagyan nila pareho. Kinabukasan, sa ilalim ng utos ni Doña Lilet, kailangang simulan ni Rizal ang mas mahigpit na physical therapy para kay Ratna. Sa loob ng malawak na gym sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Naroon si Mar, nakasandal sa pader abang mapanuyang nakamasid, tila naghihintay na magkamali si Rizal. "Ma'am, dahan-dahan lang po. Hawakan niyo ang mga balikat ko." Mahinahong wika ni Rizal. Inilapit niya ang kaniyang katawan kay Ratna. Sa pagkakataong ito, kailangang tulungan ni Rizal si Ratna na tumayo mula sa wheelchair patungo sa parallel bars. Dahan-dahang ipinuwesto ni Rizal ang kaniyang mga braso sa ilalim ng kilikili ni Ratna habang ang mga kamay ng babae ay mahigpit na kumapit sa kaniyang mga matitigas na balikat. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman ni Rizal ang bawat mabilis na paghinga ni Ratna. Ang amoy ng kaniyang pabango na tila halimuyak ng mga rosas sa gitna ng ulan. Ang kanilang mga dibdib ay halos magkadikit. At sa bawat pag-angat ni Rizal, sa bigat ng katawan ni Ratna, ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. "I can't do it, Rizal." Nanlalambot ang mga tuhod ko. Bulong ni Ratna. Ang kaniyang mukha ay nakabaon sa leeg ni Rizal dahil sa pagod. "Kaya niyo po ito. Narito ako. Hindi kita bibitawan." Sagot ni Rizal. Ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon na tila isang panalangin. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa baywang ni Ratna. Tinitiyak na ligtas ito sa kaniyang mga bisig. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ng silid na iyon ay nawala. Wala ang malupit na ina. Wala ang mapanirang yata. Tanging ang dalawang kaluluwang pilit na bumabangon mula sa pagkakadapa. Habang dahan-dahang ibinababa ni Rizal si Ratna pabalik sa upuan, ang kaniyang tuhod ay hindi sinasadyang tumama sa isang partikular na nerve sa binti ng babae. Sa isang iglap, ang kanang paa ni Ratna ay biglang gumalaw, isang mabilis na reflex na tila isang himala sa gitna ng kawalan. Nanlaki ang mga mata ni Ratna. "Rizal, did you see that? My foot. It moved." Ang kaniyang boses ay puno ng isang ligaya na matagal nang nabaon sa limot. Ang kaniyang mga mata ay kuminang sa pag-asa at sa sobrang tuwa ay nayakap niya si Rizal ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat, isang yakap ng pag-asa. Naramdaman ni Rizal ang init ng katawan ni Ratna, ang bawat hibla ng kaniyang buhok na dumadampi sa kaniyang pisngi. Isang sandali ng kilig na tila nagpatigil sa takbo ng oras. Ngunit ang ligayang iyon ay agad na naputol nang maririnig nila ang tunog ng pagpalakpak mula sa gilid. "Bravo!" Isang nakakabagbag damdaming eksena. Pagtuya ni Mar habang dahan-dahang lumalapit
May hawak na namang hiringgilya. Masyado ka nang nagpapakitang gilas, Rizal. Pero baka nakakalimutan nyo, oras na para sa medication ni ma'am. Kailangan nating pakalmahin ang mga nerves na yan bago pa sila maging sanhi ng spasm. Nakita ni Rizal ang takot na gumuhit sa mukha ni Ratna nang makita ang asul na likido. Alam ni Rizal na ang gamot na iyon ang papatay sa reflex. Nakakarami lang nilang natuklasan. Mabilis na tumayo si Rizal sa pagitan ni Mar at Ratna. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi na kailangan ang gamot na yan ngayon, Mar. Maayos ang lagay ni Ma'am Ratna. Matigas na wika ni Rizal. Nagdilim ang mukha ni Mar. Sino ka para diktahan ang treatment ko? Isang driver, isang utusan, tabi. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Doña Lilet na may dalang isang sobre. Huwag na kayong mag-away. Tapos na ang physical therapy na ito. Rizal, may bisita ka sa labas. Pulis ang naghahanap sa'yo. May nag-report na ninakaw mo ang ilang mahahalagang gamot mula sa klinik ni Mar. At ang ebidensya? Nahanap nila sa loob ng locker mo. Ang mundo ni Rizal ay tila biglang gumuho. Tumingin siya kay Mar na nooy may nakakalokong nangiti at kay Doña Lilet na ang mga mata ay tila nagdiriwang sa kaniyang pagbagsak. Tumingin siya kay Ratna na ang mga mata ay muling napuno ng luha at takot. Habang papalapit ang mga yabag ng mga pulis sa pasilyo, ang tanging naisip ni Rizal ay ang reflex sa paa ni Ratna. Ang munting apoy ng pag-asa na ngayon ay muling pinagtutulungang hipan ng mga taong ang tanging hangad ay panatilihin silang kapwa bilanggo sa loob ng Villa Valenzuela. Sandali lang, mga officer. Ang tinig ni Doña Lilet ay tila isang utos na nagpahinto sa bawat paggalaw sa loob ng silid. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa mga pulis. Ang kaniyang mukha ay balot ng isang plastik na awa na tila ba siya ang pinakamabait na amo sa buong mundo. Ayaw kong maging sanhi ng gulo sa loob ng aking tahanan. Rizal, dahil sa laki ng utang na loob mo sa akin at dahil na rin sa pakiusap ng aking anak, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi mo na kita ipakukulong. Ngunit bilang kapalit, dodoblehin mo ang iyong pagsisilbi nang walang anumang reklamo habang isinasagawa ang investigasyon. Maliwanag ba? Walang nagawa si Rizal kundi tumango. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Ang kanyang kuko ay bumabaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Alam niyang ito ay isa lamang mas malaking bitag, isang paraan upang mas lalo siyang hiyain at durugin sa harap ng maraming tao. Kinahapunan, nagkaroon ng isang maliit na pagtitipon sa hardin ng Villa Valenzuela para sa mga malalaking investor ng kumpanya. Inutusan si Rizal na magsilbi bilang waiter, isang gawaing hindi kailanman naging bahagi ng kaniyang trabaho bilang driver at therapist. Suot ang isang unipormeng tila sadyang ginawang masikip para sa kanya. Kailangang magdala ni Rizal ng mabibigat na tray ng pagkain at inumin sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. "Hoy driver! Halika rito!" Sigaw ni Mar mula sa gitna ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling barong. Nang lumapit si Rizal, sadyang itinapon ni Mar ang kanyang wine sa sapatos nito. "Oh, look at that! Masyado kang padalos-dalos, Rizal. Punasan mo yan." Ngayon din, natahimik ang buong grupo. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Rizal. Naramdaman ni Rizal ang titig ni Ratna mula sa kabilang dulo ng hardin. Ang mga mata ng babae ay puno ng pait at galit sa kawalang katarungang kaniyang nakikita. Sa kabila ng matinding pagkapahiya, dahan-dahang lumuhod si Rizal sa harap ni Mar. Kinuha niya ang kanyang sariling panyo at dahan-dahang pinunasan ang sapatos ng yata. Ang bawat hagod ng kanyang kamay sa balat ng sapatos ay tila isang pagyurak sa kanyang huling hibla ng pagkatao. "Good boy," nakangising bulong ni Mar, sapat lang para marinig ni Rizal. "Iyan ang bagay sa'yo. Sa putikan ka nang galing, kaya dapat lang na nasa paanan ka namin." Matapos ang insidenteng iyon, inutusan si Rizal na kumuha ng sariwang juice para kay Ratna sa kusina. Pagpasok niya sa loob,
Nakita niyang walang tao, ngunit bago siya makalapit sa counter, narinig niya ang tunog ng isang maliit na drawer na bumukas sa may pantry. Sumilip siya ng bahagya at nakita niya si Mar na mabilis na nagbubukas ng isang maliit na kapsula. Dahan-dahang ibinuhos ni Mar ang maputing pulbos mula sa kapsula patungo sa baso ng mango juice na inihanda para kay Ratna. Ang bawat butil ng pulbos ay tila maliliit na kristal ng kamatayan na mabilis na natunaw sa dilaw na likido. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mar habang kinuha niya ang isang kutsara at dahan-dahang hinalo ang inumin. Sinisiguradong walang anumang bakas ng lason ang makikita. Naramdaman ni Rizal ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Hindi ito muscle relaxant lamang. Ito ay isang mas matapang na uri ng sedatiba na maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa sistema ng nerbiyos kung tuloy-tuloy na gagamitin. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong ensayo ang gawin nila ay laging bumabalik sa pagiging manhid ang mga binti ni Ratna pagdating ng gabi. Dahan-dahang lumabas si Mar mula sa kusina, dala ang baso. Mabilis na nagtago si Rizal sa likod ng isang malaking pilar. Ang kaniyang hininga ay tila naglalayag sa hangin sa sobrang kaba. Pinanood niya kung paano lumapit si Mar kay Ratna at ibigay ang inumin ng may mapanlinlang na lambing. "Uminom ka muna, Ma'am Ratna. This will help you relax after a stressful day," wika ni Mar. Dahan-dahang itinaas ni Ratna ang baso sa kaniyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang bawat segundo ay tila naging isang oras para kay Rizal. Alam niyang kailangang pigilan ang pag-inom ni Ratna, ngunit paano? Kung gagawa siya ng eksena, lalo lang siyang magmumulang salarin sa mata ng lahat at tuluyan na siyang mailalayo kay Ratna. Nang dampi na ang gilid ng baso sa labi ni Ratna, nakaisip ng paraan si Rizal. Kinuha niya ang isa pang tray ng baso na nasa malapit at sadyang itinatabig ito patungo sa sahig. Ang tunog ng mga nababasag na kristal na tumatama sa semento ay tila isang pagsabog ng ingay na kumuha sa atensyon ng lahat. Sa gulat ni Ratna, nabitawan niya ang baso ng juice at ang dilaw na likido ay kumalat sa sahig, kasama ang lihim na lason ni Mar. "Rizal, ano na naman ba ang ginagawa mo?" Galit na sigaw ni Doña Lilet. Yumuko si Rizal. Ang kaniyang mukha ay tila humihingi ng paumanhin. Ngunit sa loob-loob niya ay nakaramdam siya ng isang munting tagumpay. Tumingin siya kay Mar na ang mukha ay namumula na sa galit dahil sa nasirang plano. Ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian lamang. Lumapit si Mar kay Rizal at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Ang kaniyang mga daliri ay tila mga kuko ng agila na bumaon sa balat ng lalaki. "Masyado kang maraming nasisira, Rizal. Baka gusto mong malaman na ang susunod na mababasag sa bahay na ito ay hindi na baso, kundi ang buhay ng nanay mo sa probinsya." Ang banta ni Mar ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa dugo ni Rizal. Alam na ni Mar ang tungkol sa kinalalagyan ng kaniyang ina. Isang matinding takot ang bumalot sa kaniyang puso. Isang takot na hindi para sa kaniyang sarili, kundi para sa kaisa-isang taong dahilan kung bakit siya nananatiling buhay. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa pasilyo ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kapahamakan. Hindi nakatulog si Rizal sa gabing iyon. Ang bawat anino na gumagalaw sa labas ng kaniyang bintana ay tila anyo ni Mar na nagbabantang saktan ang kaniyang ina sa probinsya. Ang kaniyang puso ay punong-puno ng pangamba, isang pakiramdam na tila nilulunod siya sa gitna ng tuyong lupa. Kinaumagahan, ipinatawag si Rizal sa loob ng marangyang silid-aklatan ni Doña Lilet. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling pabango ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Nakaupo ang matanda sa kanyang upuang gawa sa balat ng hayop, habang sa tabi nito ay nakatayo si Mar na may bitbit na isang maliit na pelus na kahon. Nakaupo rin si Ratna sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay balot ng pagtataka at kaba. "Rizal,
Pinayagan kitang manatili rito kahit na may hinala na sayo ang mga pulis. Simula ni Doña Lilet. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Pero tila hindi mo talaga kayang talikuran ang iyong maruming nakaraan. Mar, ipakita mo sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Mar ang kahon. Walang laman ang loob nito. Ito ang lalagyan ng paboritong relo ni Tita Lilet, ang diamond watch na pamana pa ng kanyang lola. Kaninang umaga, nawala ito sa kanyang drawer. At alam mo ba kung saan namin ito nahanap? Dahan-dahang kinuha ni Mar ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang video. Doon, nakita ni Rizal ang isang lalaking kamukhang kamukha niya. Suot ang kanyang uniforme na dahan-dahang lumalabas mula sa silid ni Doña Lilet sa kalaliman ng gabi. Ang video ay malabo, ngunit ang bawat anggulo ay tila sadyang ginawa upang ituro siya bilang salarin. Hindi po ako iyan, ma'am. Buong gabi po akong nasa kwarto ko. Ang sigaw ni Rizal. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Liar! Sigaw ni Mar. Mabilis itong lumapit kay Rizal at marahas na hinalungkat ang mga bulsa ng kanyang uniforme. Sa isang iglap, isang kumikinang na bagay ang bumagsak sa sahig mula sa bulsa ni Rizal. Ang tunog ng mamahaling metal na tumama sa marmol ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Nalaglag ang panga ni Rizal habang nakatingin sa relo na nasa paanan niya. Paano ito napunta roon? Alam niyang wala siyang kinuha, ngunit ang lahat ng ebidensya ay nakasampal na sa kaniyang mukha. Rizal? Why? Ang tinig ni Ratna ay basag, puno ng isang sakit na tila mas matindi pa kaysa sa kaniyang pagkaparalisa. I was starting to trust you. Pinagtanggol kita kay Mama. Pero ito ba ang isasagot mo sa akin? Gusto ni Rizal na lumuhod at hawakan ang mga kamay ni Ratna. Gusto niyang isigaw na lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Ngunit nang makita niya ang mapanuyang mumangiti sa mukha ni Doña Lilet, naramdaman niya ang isang matinding lumbay. Ang bitag ay tuluyan ng sumara sa kanyang paligid. Ganiyan talaga ang mga taong galing sa hirap, Ratna. Kahit anong bihis mo sa kanila, ang magnanakaw ay mananatiling magnanakaw, wika ni Doña Lilet habang dahan-dahang tumatayo. Mar, tawagan mo ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sa kulungan na siya mabubulok. Wait! Sigaw ni Ratna. Isang matinding determinasyon ang gumuhit sa kaniyang mukha. Dahan-dahan niyang itinulak ang kaniyang wheelchair patungo kay Rizal. Kahit na nanginginig ang kaniyang mga kamay, hinawakan niya ang kwelyo ni Rizal at pinilit itong patitigin sa kaniyang mga mata. Tignan mo ako, Rizal. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ninakaw mo ba ito? Tinitigan ni Rizal ang mga mata ni Ratna, mga matang puno ng luha at pag-asa na sana ay mali ang kaniyang nakikita. Hindi ko po magagawang magnakaw sa inyo, Ma'am Ratna. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa sirain ang tiwala niyo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nanatiling magkadikit ang kanilang mga paningin. Tila may isang lihim na usapang nagaganap sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit bago pa makapagsalita si Ratna, marahas na hinila ni Mar si Rizal palayo. Tama na ang drama. Ang magnanakaw ay hindi kailanman aamin. Sigaw ni Mar. Sa kaniyang pagkakahawak kay Rizal, may ibinulong siya sa tenga ng lalaki na tila isang kagat ng ahas. Game over, driver. Habang nasa kulungan ka, ako ang bahalang mag-alaga sa nanay mo sa probinsya at sa pasyente mo rito. Naramdaman ni Rizal ang isang matinding galit na tila isang bulkang sasabog. Alam niyang ito na ang dulo ng kanyang pagtitimpi. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa likuran. Si Ratna ay pilit na tumatayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa sobrang pagpupumilit. Ang kaniyang mga binti ay tila mga kawayang humahampas sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumibitaw. Bitawan niyo siya!
Sigaw ni Ratna. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Kung aalis si Rizal sa bahay na ito, sasama ako sa kanya. Ang lahat ay natigilan. Ang mukha ni Doña Lilet ay tila naging isang estatwa ng gulat at puot. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, isang malaking katanungan ang lumitaw sa isipan ni Rizal. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Ratna para sa kanya? At sapat na ba ang lakas ng isang pusong nagmamahal upang talunin ang mga dyablo sa loob ng Villa Valenzuela? Ang silid ay binalot ng isang nakatutulig na katahimikan matapos bitawan ni Ratna ang mga salitang tila isang sumpa sa pandinig ni Doña Lilet. Ang bawat mabilis na hininga ni Ratna ay naririnig sa buong kwarto, isang patunay ng hirap na kaniyang dinaranas para lamang manatiling nakatayo. Ang kaniyang mga binti ay nanginginig na tila mga dahon sa gitna ng malakas na bagyo. Dahan-dahang lumapit si Doña Lilet kay Ratna. Ang kaniyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang mapait na pagkukunwari. Ratna, anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Nawawala ka na sa huwisyo dahil sa lalaking ito. Ang boses ng matanda ay puno ng lason. Pilit na ginagamit ang kanyang awtoridad bilang ina upang muling ipakulong ang isipan ng kanyang anak. Look at you. Nanginginig ka. You are sick, Ratna. At ang lalaking ito, nilalason niya ang isip mo para pagnakawan tayo. Hindi si Rizal ang nagnanakaw sa akin, ma. Kayo. Kayo ang nagnanakaw ng buhay ko. Ang sigaw ni Ratna ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Ratna ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng isang apoy na matagal nang inakala ng lahat na naglaho na. I saw how he cared for me. I felt his sincerity. At itong relo? Alam nating lahat na hinding-hindi ito gagawin ni Rizal. Naramdaman ni Rizal ang isang mainit na luhang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa halo-halong emosyon, pighati sa nararanasang pang-aapi at isang hindi maipaliwanag na kaligayahan dahil sa pagtitiwala ni Ratna. Sa gitna ng dilim na hatid ng Villa Valenzuela, ang pagtayo ni Ratna para sa kanya ay tila isang liwanag na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang pagdurusa. Mabilis na lumapit si Mar upang hawakan si Ratna at pilit itong paupuin sa wheelchair. Ma'am, kailangan niyo pong magpahinga. Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Huwag mo akong hahawakan. Ang boses ni Ratna ay tila isang latigo na nagpatigil kay Mar. Tumingin si Ratna kay Doña Lilet nang may matinding determinasyon. Gusto niyo siyang ipakulong? Sige, gawin niyo. Pero tandaan niyo ito, sa sandaling ilabas niyo si Rizal sa mansyong ito, hinding-hindi niyo na ako makikita. I will cut all my ties with the company at dadalhin ko ang lahat ng shares na iniwan ni Papa sa akin. Ang mukha ni Doña Lilet ay tila naging abo sa narinig. Ang pera at kapangyarihan ang tanging Diyos na kaniyang sinasamba at ang banta ni Ratna ay isang tama sa kaniyang pinakamahina na bahagi. Tumingin siya kay Mar, isang mabilis na palitan ng tingin na puno ng lihim na plano. Fine. Ang maikling sagot ni Doña Lilet, ang kaniyang boses ay tila isang malamig na bakal. Mananatili ang lalaking ito. Ngunit huwag mong iisiping tapos na ito, Rizal. Magmula ngayon, hindi ka lang basta alipin. You will be watched every second. At ikaw, Ratna, sana ay huwag mong pagsisihan ang desisyong ito sa huli. Padabog na lumabas si Doña Lilet kasunod si Mar, na bago lumabas ay nag-iwan ng isang titig kay Rizal na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang tanda ng pansamantalang kapayapaan sa gitna ng digmaan. Nang mawala na ang dalawa, unti-unting nanghina ang mga binti ni Ratna. Mabilis na kumilos si Rizal at sinalo siya bago pa man siya tumama sa sahig.
Dahan-dahang inalalayan ni Rizal si Ratna pabalik sa wheelchair. Ang kaniyang mga kamay ay puno ng pag-iingat na tila humahawak sa isang mamahaling kristal. "Bakit niyo po ginawa yon, ma'am? Maari po kayong mapahamak," bulong ni Rizal. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Tumingala si Ratna sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng kapayapaan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rizal na nakapatong sa braso ng wheelchair. "Dahil ikaw lang ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ako, Rizal. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang ikaw naman ang mawalan ng halaga dahil sa kanila." Isang matamis at masakit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang haplos ng kamay ni Ratna sa kaniyang palad ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng sugat ng kaniyang dangal. Nais ni Rizal na sabihin ang lahat ng kaniyang nararamdaman, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Habang inaayos ni Rizal ang kumot ni Ratna, napansin niya ang isang maliit na bagay na naiwan sa sahig malapit sa mesa kung saan nakatayo si Doña Lilet kanina. Dahan-dahan niya itong pinulot nang hindi napapansin ni Ratna. Ito ay isang maliit na susi na may nakaukit na letrang L, ang susi sa pribadong vault ni Doña Lilet sa kaniyang silid-aklatan. Naramdaman ni Rizal ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Alam niyang ang susing ito ang maaaring maglaman ng mga katotohanang matagal nang itinatago ni Doña Lilet tungkol sa aksidente ni Ratna at sa mga ilegal na transaksyon sa kumpanya. Ngunit ang paggamit nito ay nangangahulugan ng muling pagsuong sa panganib. Tumingin si Rizal sa mahimbing na natutulog na si Ratna. Ang mukha nito ay tila isang anghel na sa wakas ay nakahanap ng sandali ng katahimikan. Sa kaniyang isipan, isang panata ang nabuo. Gagawin niya ang lahat upang protektahan ang babaeng ito, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Ngunit sa labas ng silid, sa kadiliman ng pasilyo, nakatayo si Mar habang may kausap sa kanyang cellphone. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. "Handa na ang lahat. Sabihin mo sa mga tauhan sa probinsya. Ituloy ang plano sa nanay ni Rizal. Sisiguraduhin nating siya mismo ang susuko kapag nalaman niyang wala na siyang babalikang pamilya." Ang bawat lihim ay may sariling timbang at ang susing nasa palad ni Rizal ay tila kasing bigat ng isang sumpa na naghihintay na mabuksan. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong Villa Valenzuela ay balot ng isang mapanlinlang na katahimikan, hindi mapakali si Rizal sa loob ng kaniyang maliit na silid. Ang kaniyang isipan ay naglalakbay sa pagitan ng kaniyang ina na nasa panganib sa probinsya at kay Ratna na nabihag ng sarili nitong kadugo. Alam ni Rizal na wala na siyang oras. Ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon para kay Mar na isagawa ang kaniyang masamang plano. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang kaniyang mga hakbang ay kasing magaan ng isang anino. Iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig na maaaring maglabas ng tunog at magising sa mga natutulog na bantay. Pagdating niya sa tapat ng silid-aklatan ni Doña Lilet, naramdaman niya ang malamig na pawis na gumuguhit sa kaniyang likuran. Ang pintuan ay gawa sa mabigat na nara, tila isang higanting nagbabantay sa mga nakatagong katotohanan. Gamit ang susing kanyang nakuha, dahan-dahan niyang inikot ang mekanismo ng kandado hanggang sa maramdaman niya ang malambot na pagbukas nito. Ang marahang paggalaw ng pinto ay naglikha ng isang maliit na espasyo sapat na para makapasok siya sa loob. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya, humahalo sa lamig ng gabi. Gamit ang mahinang liwanag mula sa kaniyang cellphone, hinanap ni Rizal ang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting ng kanilang pamilya. Nang makita niya ito, mabilis niyang ginamit ang susi. Sa loob, tumambad sa kanya ang mga papeles ng kumpanya, ilang bundle ng pera, at isang lumang sobre na may sulat kamay na tila pamilyar sa kanya. "Para sa aking nag-iisang bituin, si Ratna." Ito ay sulat mula sa yumaong ama ni Ratna, si Don Valerio.
Habang binabasa ni Rizal ang nilalaman, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang sulat ay hindi lamang puno ng pagmamahal, kundi isa ring babala. Isiniwalat ni Don Valerio ang kanyang balak na ibigay ang malaking bahagi ng kayamanan sa social housing project at ang kanyang hinala na may nagtatangka sa kanyang buhay. At ang pangalang binanggit niya ay ang taong pinagkakatiwalaan ni Doña Lilet Rizal. Isang mahinang tinig ang nagmula sa dilim. Halos tumalon ang puso ni Rizal sa kaniyang lalamunan. Paglingon niya, nakita niya si Ratna na nakasakay sa kaniyang wheelchair, nakatitig sa kaniya ng may halong gulat at kaba. Hindi na malaya ni Rizal na nakasunod pala ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? At bakit hawak mo ang sulat ni Papa? Tanong ni Ratna. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis na lumapit si Rizal at lumuhod sa tapat ni Ratna. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ma'am, patawad po. Pero kailangan nyo itong malaman. Ang aksidente nyo, ang pagkamatay ng papa nyo, lahat ng ito ay hindi aksidente. Iniabot ni Rizal ang sulat kay Ratna. Habang binabasa ng babae ang mga huling salita ng kanyang ama, ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Basang-basa ang papel na tila ba ang kaluluwa ng kanyang ama ay muling nagparamdam. Ang pighati sa mukha ni Ratna ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Rizal. Dahan-dahang hinawakan ni Rizal ang nanginginig na mga kamay ni Ratna. Huwag po kayong matakot. Nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan pa nila kayo. Tumingala si Ratna kay Rizal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang mas malalim na damdaming hindi na kayang itago ng katahimikan. Sa gitna ng madilim na silid-aklatan, ang kanilang mga mukha ay magkalapit, nararamdaman ang init ng hininga ng isa't isa. Ang sandaling iyon ay puno ng kilig na hinaluan ng panganib, isang ugnayan ng dalawang kaluluwangang nahanap ang isa't isa sa gitna ng kasinungalingan. Rizal, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Bulong ni Ratna. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Maari kang mamatay sa ginagawa mo. Dahil ikaw ang aking mundo, Ma'am Ratna, at gagawin ko ang lahat para maging malaya ka. Sagot ni Rizal. Ang kaniyang boses ay tila isang banal na panata. Ngunit bago pa magtagpo ang kanilang mga labi, isang matinding liwanag ang biglang bumukas sa buong silid. Nakatayo sa pintuan si Doña Lilet, kasama si Mar at ilang mga armadong security guard. Ang mukha ng matanda ay tila isang demonyong nagtatagumpay. Napakahusay na palabas. Ang driver at ang baldado naghahanap ng katotohanan sa gitna ng gabi. Marahas na lumapit si Mar at hinablot ang sulat mula sa kamay ni Ratna bago ito punit-punitin sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita, Rizal. At ikaw? Siguradong susunod ka na sa kanya. Mama, wag! Sigaw ni Ratna. Pilit na humaharang sa harap ni Rizal, ngunit isang malamig na ngiti lang ang isinagot ni Doña Lilet. Rizal, baka gusto mong sagutin ang tawag na ito bago ka namin iligpit. Itinaas ni Doña Lilet ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita ni Rizal ang isang live video ng kanyang bahay sa probinsya. Ang pintuan ay wasak at ang kanyang ina ay nakaupo sa sahig habang may nakatutok na baril sa ulo nito. Nanay! Ang hiyaw ni Rizal, ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang sandali. Mamili ka, Rizal, wika ni Doña Lilet ng may kapangyarihan. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya at aaminin mong ikaw ang pumatay kay Valerio. O panoorin mo kung paano tatapusin ng mga tauhan ko ang buhay ng nanay mo. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing pait ng kamatayan. Nakatingin si Rizal kay Ratna na umiiyak sa sahig at sa kanyang ina na nasa bingit ng panganib. Ang kanyang puso ay nadudurog sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay, habang ang anino ng kawalan ng katarungan
ay uent-unting lumalamon sa kanyang huling pag-asa. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Rizal ay tila isang butil ng oras na mabilis na nauubos. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Doña Lilet at ng nakatutok na baril sa kanyang ina na nakikita sa screen, naramdaman ni Rizal ang pagguho ng kanyang huling lakas. Ang silid aklatan, na dati ay puno ng karunungan, ay naging isang silid ng pagpapahirap. Wag niyo siyang sasaktan, ang nangihinang pakiusap ni Rizal. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at tumama sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang pagkatao ay tila dinurog ng kawalang katarungang kaniyang kinakaharap. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Wag lang ang nanay ko. Isang matagumpay na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Lilet. Isang tunog na puno ng katusuhan na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Matalino ka rin pala, Rizal. Mar, dalhin mo siya sa silid sa ibaba. Siguraduhing walang makakalapit sa kanya hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng kailangan ko. Marahas na hinila ni Mar si Rizal palayo. Habang si Ratna ay naiwang humihikbi sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa lalaking kaisa-isang nagmahal sa kanya ng tapat. Ikinulong si Rizal sa isang madilim at masikip na bodega sa basement ng mansyon. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng amag at ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Ang kasalanang magmahal sa gitna ng digmaan ng mga Valenzuela. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang kumislap. Hindi alam ni Doña Lilet na sa gitna ng kaguluhan kanina sa silid aklatan, nagawa ni Rizal na isingit ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng wheelchair ni Ratna. Isang mabilis na kilos na hindi napansin ng sinuman dahil sa matinding tensyon. Sa loob ng kanyang silid, habang binabantayan ng isang tauhan ni Mar sa labas, naramdaman ni Ratna ang panginginig ng cellphone sa kanyang hita. Dahan-dahan niyang kinuha ito at itinago sa ilalim ng kanyang kumot. Doon, nakita niya ang isang bukas na group chat. Kasama rito si Isla at si Theo, ang matapat na tauhan sa social housing project. Ma'am Ratna, naririnig niyo po ba kami? Ang mensahe ni Ihla. Nasa labas kami ni Theo. Nakita namin ang mga pulis na pinaalis ni Doña Lilet. Alam naming may hindi magandang nangyayari. Sa tulong ng panginginig ng kaniyang mga daliri, nag-type si Ratna ng isang tugon. Nasa basement si Rizal. Hawak ni Mama ang nanay niya sa probinsya. Kailangan nating mahanap ang ebidensya ng embezzlement bago bukas na board meeting. Iyon lang ang tanging paraan para matigil si Mama. Nagsimula ang isang lihim na operasyon sa ilalim ng ilong ng mga traidor. Habang si Mar ay abala sa pag-aayos ng mga pekeng papeles ng pag-amin ni Rizal, sina Isla at Theo ay mabilis na nagtatrabaho sa kanilang mga laptop. Gamit ang access code na ibinigay ni Ratna, pinasok nila ang mga nakatagong accounts ni Doña Lilet. Doon, tumambad sa kanila ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Hindi lamang nagnanakaw ng pondo si Doña Lilet mula sa kumpanya. Ang mga materyales na ginagamit para sa social housing project ay mga substandard at mapanganib. Libo-libong pamilya ang nakataya ang buhay para lamang mapuno ang bulsa ng matanda. Hindi lang ito basta nakaw, Theo. Bulong ni Isla habang pinagmamasdan ang mga blueprint na binago ni Mar. Ito ay isang krimen laban sa mga mahihirap. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Rizal ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang isipan ay puno ng imahe ng kanyang ina. Ngunit sa bawat saglit ng kanyang pag-iisa, nararamdaman niya ang presensya ni Ratna. Ang kanilang ugnayan ay tila isang hindi nakikitang sinulid na nagdurugtong sa kanilang mga puso, kahit pa may mga pader na nakapagitan sa kanila. Sa kalaliman ng gabi, nagawang makalusot ni Theo sa likod ng mansyon. Gamit ang isang maliit na air vent, nagawa niyang maipasa kay Rizal ang isang maliit na gadget, isang recorder na puno ng mga usapan ni Mar at Doña Lilet.
na nakuha ni Isla mula sa surveillance system ng mansyon na dati ay akala ng lahat ay sira. Rizal, kapit lang, bulong ni Theo mula sa kabilang panig ng pader. Bukas sa board meeting, sisiguraduhin nating ang lahat ng kasinungalingan nila ay guguho. Magtiwala ka kay Ma'am Ratna. Naramdaman ni Rizal ang muling pagkabuhay ng kaniyang pag-asa. Ang kaniyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa recorder. Alam niyang ang bukas ay ang huling pagkakataon upang makuha ang hustisya at ang kalayaan ng kaniyang ina. Tumingala si Rizal sa maliit na bintana kung saan aninag ang sikat ng buwan. Ang kaniyang puso ay bumulong ng isang pangalan, Ratna. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang babaeng itinuring na mahina ng lahat ay ang siyang magiging pinakamalakas na katuwang niya sa pagdurog sa mga dyablo ng Villa Valenzuela. Ngunit habang nagpaplano sila sa dilim, si Mar ay pumasok sa silid ni Doña Lilet na may dalang isang bagong balita. Tita, nahanap na ng mga tauhan ko ang pinagtataguan ni na Isla at Theo. Handa na silang iligpit bago pa sumikat ang araw. Ang nagbumaang ngiti ni Doña Lilet ay tila isang babala ng isang darating na unos. Mabuti, siguraduhin mong walang sino mang makakarating sa board meeting na buhay. Huwag mong isiping nanay mo lang ang hawak ko, Ratna. Hawak ko ang bawat hininga mo mula noong araw na ipanganak kita. Kaya huwag kang magmalinis sa harap ko. Ang tinig ni Doña Lilet ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa buong silid ni Ratna. Nakatayo ang matanda sa paanan ng kama. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapait na ngiti habang pinagmamasdan ang anak na tila isang ibon na may bali ang pakpak. Hindi alam ng matanda na sa ilalim ng makapal na kumot, ang mga daliri ni Ratna ay mahigpit na nakakapit sa cellphone ni Rizal. Habang ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina ay direktang naririnig ni na Isla at Theo sa kabilang linya. Bakit, Mama? Ang nanghihinang tanong ni Ratna. Ang kaniyang lalamunan ay tila punong-puno ng mga tinik. Bawat salita ay masakit ilabas. Bakit kailangang umabot sa ganito? Si Papa, ang pangarap niya para sa mga mahihirap. Bakit kailangan mong sirain ang lahat ng yon? Isang malamig na halakhak ang isinagot ni Doña Lilet. Lumakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang malawak na lupain ng Villa Valenzuela. Ang pangarap ng papa mo ay isang malaking basura. Ratna. Gusto niyang mamigay ng lupa sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga sa yaman. I saved this family. At ang aksidenteng iyon, iyon ang paraan para matigil ang kahibangan niya. Hindi ko lang akalain na pati ikaw ay magiging kasing tigas ng ulo niya. Naramdaman ni Ratna ang isang matinding panginginig sa kaniyang buong katawan. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa kaniya. Nilulunod siya sa pait ng pagkakanulo. Ang kaniyang sariling ina, ang arkitekto ng kaniyang pagdurusa. Ang bawat gabi ng kanyang pag-iyak dahil sa kanyang mga binting hindi makagalaw ay binalot ng katusuhan ng babaeng dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ang kanyang puso ay tila nadudurog, hindi dahil sa sakit ng kanyang kapansanan, kundi dahil sa kawalan ng kaluluwa ng kanyang ina. Samantala, sa madilim na basement, ang katahimikan ay bumasag ng bumukas ang pinto at pumasok si Mar na may daladalang tablet. Ipinakita niya kay Rizal ang isang live feed mula sa isang madilim na eskinita. Doon, nakita ni Rizal sina Isla at Theo na pinaliligiran ng mga armadong lalaki. Ang takot sa mga mata ng kaniyang mga kaibigan ay tila isang apoy na sumusunog sa kaniyang konsensya. Tignan mo sila, Rizal. Pangungutya ni Mar. Isang hudyat ko lang at wala ka ng mga kakampi. Ang mga taong pinili mong pagkatiwalaan ay itatapon sa hukay dahil sa katangahan mo. At ang nanay mo? Baka sa susunod na tawag ko, huling hininga na niya ang marinig mo. Naramdaman ni Rizal ang matinding pait sa kaniyang bibig. Ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumao ng kaniyang mga kuko sa kaniyang palad.
Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng galit at pagsisisi. Hayop ka, Mar. Wala silang kinalaman dito. Ako ang harapin mo, huwag sila. Masyado ka nang maingay. Tugon ni Mar sabay sipa sa sikmura ni Rizal. Ang sakit ay tumanim sa buong katawan ni Rizal, nagpabagsak sa kanya sa maruming sahig. Habang pilit na humihinga ng malalim, naramdaman ni Rizal ang isang matigas na bagay sa kanyang tagiliran. Ang recorder na ibinigay ni Theo kanina. Hindi ito nakuha ni Mar dahil sa kanyang sobrang kumpiyansa. Sa itaas, sa silid ni Ratna, biglang nakarinig ng isang kalabog mula sa labas ng pintuan. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng sapatos ay tila isang babala ng paparating na gulo. Mabilis na itinago ni Ratna ang cellphone sa ilalim ng unan bago pa man lumingon si Doña Lilet. Ano iyon? Tanong ni Doña Lilet. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Bumukas ang pinto at pumasok ang yaya ni Ratna. Ang kanyang mukha ay balot ng takot. Ma'am, Doña Lilet, ang mga pulis po. Nasa labas na po sila ng gate. May dala po silang warrant para sa search at seizure ng mga dokumento ng kumpanya. Nagdilim ang mukha ni Doña Lilet. Tumingin siya kay Ratna na tila ba ang anak niya ang may kasalanan ng lahat. Anong ginawa mo? Isang matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ratna. Kahit na ang kaniyang mga mata ay basa pa rin ng luha. Hindi ako ang gumawa nito, Mama. Ang katotohanan ang gumawa nito. Inakala niyo ba na mananatiling tahimik ang langit sa bawat kasamaang ginagawa niyo? Dahil sa matinding galit, itinaas ni Doña Lilet ang kanyang kamay upang sampalin si Ratna. Ngunit bago pa ito lumapat sa mukha ng kanyang anak, isang matapang na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa intercom ng silid. Ito ay ang boses ni Rizal na nagmumula sa recorder na kaniyang hawak na sadyang ikinonekta ni Theo sa system ng mansyon bago sila pinaligiran. Ang boses sa intercom ay hindi ang kay Rizal, kundi ang boses ni Doña Lilet kanina. Ang pag-amin niya tungkol sa aksidente ni Don Valerio at ang plano niyang patayin sina Isla at Theo. Ang bawat salita ay malinaw na naririnig sa buong mansyon, umaabot hanggang sa mga tenga ng mga pulis na nasa labas na ng pintuan ng kaniyang silid. Nalaglag ang panga ni Doña Lilet. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang kaniyang sariling mga salita ay tila mga hukom na humahatol sa kanya. Tumingin siya sa pintuan kung saan dahan-dahang pumasok ang mga awtoridad. Habang sa background, naririnig ang tunog ng mga sirena na tila isang panalangin ng katarungan sa gitna ng gabi. Ngunit sa basement, narinig ni Rizal ang isang putok mula sa itaas. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang nabaril? Si Ratna ba? O ang mga kaibigan niya? Sa gitna ng kaguluhan, ang kaniyang tanging hiling ay ang kaligtasan ng mga taong kaniyang mahal, habang ang anino ni Mar ay dahan-dahang lumalapit sa kanya na may hawak na matalim na patalim, handang tapusin ang lahat bago siya tuluyang mahuli. Ang tanging katanungan na naiwan sa hangin ay, sapat na ba ang katotohanan upang mailigtas ang buhay ng mga inosente bago tuluyang lamunin ng dilim ang Villa Valenzuela? Katapusan mo na, driver! Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan dahil sa isang basurang gaya mo. Ang sigaw ni Mar ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng madilim na bodega. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng desperasyon ng isang taong wala ng takas. Ang matalim na patalim sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Dahan-dahang lumalapit sa leeg ni Rizal. Nararamdaman ni Rizal ang init ng kanyang sariling hininga at ang mabilis na pagpintig ng ugat sa kanyang leeg. Sa mga sandaling iyon, hindi ang kanyang sariling buhay ang kanyang iniisip, kundi ang kaligtasan ni Ratna at ang mukha ng kanyang ina na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa itaas, ang Villa Valenzuela ay binalot ng kaguluhan. Ang malakas na pagsabog ng pulbura na naririnig kanina ay nagmula sa isa sa mga tauhan ni Mar na nagtangkang lumaban sa mga awtoridad, ngunit mabilis na napatahimik ng mga pulis.
Ang amoy ng usok ay humalo sa malamig na hangin ng pasilyo, habang ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ng mga pulis ay mabilis na lumalapit sa silid ni Ratna. "Bitawan niyo ako! Wala kayong ebidensya!" Ang hiyaw ni Doña Lilet habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakandado ng bakal. Ang kanyang mamahaling perlas ay tila sumasakal sa kanyang leeg habang ang kanyang dangal ay uant-unting dinudurog sa harap ng kanyang sariling anak. Tumingin si Ratna sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim at nakalulunos na habag. "Ang ebidensya, Mama, ay ang sarili mong boses na umalingaw-ngaw sa buong bahay na ito. Ikaw mismo ang humatol sa sarili mo." Sa basement, bago pa man mailapat ni Mar ang patalim kay Rizal, ang mabigat na pintuan ng bodega ay marahas na naitulak mula sa labas. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa pader ay tila isang hudyat ng kalayaan. Pumasok ang mga pulis kasunod si Theo, na may mga galos sa mukha ngunit may apoy ng tagumpay sa mga mata. "Ibaba mo ang sandata, Mar! Napapaligiran ka na!" Utos ng isang opisyal. Dahil sa gulat at takot, nabitawan ni Mar ang patalim. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa semento ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Mabilis siyang dinaluhong ng mga pulis at pinadapa sa sahig. Nilapitan ni Theo si Rizal at dahan-dahang kinalaga ng mga tali sa kaniyang mga kamay. "Salamat, Theo." "Si Ratna, ang nanay ko?" Ang nanghihinang tanong ni Rizal habang pilit na tumatayo. Ang kaniyang mga binti ay nanginginig pa sa pagod at sakit. "Ligtas na ang lahat, Rizal. Ang mga tauhan sa probinsya ay nadakip na rin ng mga lokal na pulis doon. Ligtas ang nanay mo." Sagot ni Theo habang inaalaya ng kaibigan. Naramdaman ni Rizal ang isang matinding ginhawa na tila isang malaking tinik ang nabunot sa kaniyang dibdib. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang inilalabas sila ng basement, nakita ni Rizal si Doña Lilet na inilalabas ng mansyon, nakayuko at pilit na itinatago ang mukha sa mga reporter na nagsimula ng magsidatingan. Nagtagpo ang mga mata ni Rizal at ni Ratna sa gitna ng hardin. Nakaupo si Ratna sa kanyang wheelchair, balot ng isang makapal na kumot. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makitang buhay ang lalaking kanyang pinoprotektahan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Lumapit si Rizal kay Ratna at lumuhod sa kanyang tapat. Dahan-dahang kinuha ni Ratna ang mga kamay ni Rizal, mga kamay na puno ng galos at dumi. Ngunit para sa kanya ay ang pinakamalinis na kamay sa buong mundo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Ratna patungo sa palad ni Rizal, isang haplos ng pasasalamat na tila naghilom sa lahat ng sugat ng gabing iyon. "Tapos na, Ratna. Malaya ka na." Bulong ni Rizal. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap sa bagong kalayaan, lumapit si Isla na may dalang isang tablet. Ang kaniyang mukha ay seryoso. "Ma'am Ratna? Rizal? Hindi pa tayo pwedeng magdiwang ng lubos. Nakakuha ako ng impormasyon na ang board meeting bukas ay itutuloy pa rin ng mga katuwang ni Doña Lilet. Plano nilang ideklara na ang lahat ng mga proyektong sinimulan nyo ay ilegal at kumpiskahin ang lahat ng assets mo dahil sa mental instability. Kung hindi tayo makakarating doon nang may dalang sapat na ebidensya ng embezzlement, maaaring mawala pa rin ang lahat sa'yo." Ang bawat salita ni Isla ay tila isang paalala na ang mga dyablo ay may malalalim na ugat. Tumingin si Ratna kay Rizal at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Kung ganoon, maghanda tayo." Wika ni Ratna, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "Bukas, ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng Valenzuela Enterprises. Rizal, kailangan kitang nasa tabi ko. Kahit saan, ma'am, kahit kailan.
Sagot ni Rizal ng may matinding katapatan. Habang ang mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalayo sa Villa Valenzuela, ang katahimikan ng madaling araw ay binalot ng isang bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim na dokumento ang naiwan sa mesa ni Doña Lilet. Isang papeles na nagsasabing ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Don Valerio ay hindi lamang dahil sa embezzlement, kundi dahil sa isang katotohanang maaaring magpabago sa tingin ni Ratna sa kanyang sariling pagkatao. Ano ang lihim na nakatago sa huling testamento ni Don Valerio na pilit na itinago ni Doña Lilet hanggang sa huli? At sapat na ba ang lakas ni Rizal at Ratna upang harapin ang huling pagsubok sa loob ng boardroom kung saan ang pera ay mas matimbang kaysa sa dugo? Hindi pera ang magliligtas sa atin ngayon, Rizal, kundi ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot ni Mama. Ang tinig ni Ratna ay matatag, bagaman may bahid ng pagod habang pinagmamasdan niya ang kaniyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang formal na itim na blazer, ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kaniyang mga mata ay tila dalawang nagniningning na bituin sa gitna ng madilim na gabi. Sa likuran niya, nakatayo si Rizal, ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang iniaayos ang kwelyo ng kaniyang sariling barong. Ang bawat haplos ng kaniyang mga daliri sa tela ay tila isang tahimik na panata ng katapatan. Nasa loob sila ng sasakyan patungo sa opisina ng Valenzuela Enterprises. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila isang tibok ng puso na bumibilang sa nalalabing oras bago ang huling pagtutuos. Sa kaniyang kandungan, mahigpit na hawak ni Ratna ang asul na folder, ang susing nakuha ni Rizal mula sa lihim na vault ni Doña Lilet. "Kinakabahan po ba kayo, ma'am?" Mahinahong tanong ni Rizal. Tumingin si Ratna kay Rizal at dahan-dahang hinawakan ang kaniyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kaniya sa gitna ng nagngangalit na dagat. "Natatakot ako, Rizal, pero hindi na ako ang dating Ratna na nagtatago sa dilim. Kasama kita, kaya alam kong kaya ko itong harapin." Pagdating nila sa boardroom, ang hangin sa loob ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesang gawa sa salamin. Ang kanilang mga mukha ay balot ng paghuhusga at kasakiman. Nang pumasok si Rizal, habang itinutulak ang wheelchair ni Ratna, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader na humaharang sa kanila. "Ratna, bakit ka pa narito? Under investigation ang iyong ina, at ayon sa batas ng kumpanya, ang anumang instability sa pamilya ay sapat na dahilan upang suspendihin ang iyong voting rights." Wika ni Chairman Go, ang pinakamatandang kasosyo ni Doña Lilet, habang dahan-dahang itinatama ang kaniyang salamin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ratna. "Hindi ako narito para pag-usapan ang aking ina, Chairman. Narito ako para pag-usapan ang aking ama, si Don Valerio, at ang katotohanang pilit ninyong ibinabaon sa limot kasama niya." Dahan-dahang inilapag ni Ratna ang mga dokumento sa mesa. Ang bawat pagbagsak ng papel sa ibabaw ng salamin ay tila isang malakas na tunog na bumasag sa kumpiyansa ng mga naroon. Ito ang mga record ng embezzlement na ginawa ni Doña Lilet sa tulong ni Mar. At ito, binuksan ni Ratna ang huling pahina ng asul na folder. Ito ang huling testamento ni Papa na hindi ninyo kailanman inilabas. Nanlaki ang mga mata ni Chairman Go habang binabasa ang nilalaman. Doon ay nakasulat na bago pa man ang aksidente, alam na ni Don Valerio ang mga iligal na gawain ni Lilet. Ipinasa niya ang buong kontrol ng social housing project at ang majority shares ng kumpanya kay Ratna, sa ilalim ng kondisyong ang proyekto ay itutuloy para sa mga mahihirap. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang isang dokumento ng pagkakawalang bisa ng kasal ni na Valerio at Lilet na matagal nang nilagdaan ngunit itinago ng matanda. Ibig sabihin, walang legal na karapatan si Doña Lilet sa kumpanyang ito? Bulong ng isa pang direktor,
Ang kaniyang boses ay puno ng gulat. Eksakto, sagot ni Ratna. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At kayong lahat na nakikinabang sa mga substandard na materyales sa pabahay, handa na ba kayong harapin ang katarungan? Sa labas ng silid, pumasok ang mga awtoridad, kasunod ni na Isla at Teo. Dala ang mga selyadong kahon ng ebidensya. Ang ingay ng mga mabilis na hakbang sa pasilyo ay tila naging hudyat ng pagbagsak ng mga dyablo. Isa-isang napayuko ang mga direktor. Ang kanilang mga muka ay naging kasing puti ng mga papel na hawak nila. Nang matapos ang pulong, naiwan sina Rizal at Ratna sa loob ng malawak na boardroom. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malaking bintana, tila isang mainit na yakap ng langit pagkatapos ng mahabang ulan. Lumapit si Rizal kay Ratna at dahan-dahang lumuhod sa kanyang tapat. Nagtagumpay tayo, Ma'am Ratna, bulong ni Rizal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang tumayo si Ratna mula sa kaniyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Rizal. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ngunit matatag. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakagawa siya ng 3 hakbang patungo sa bintana nang walang tulong ng sinuman. Ang bawat paghakbang niya sa sahig ay tila isang himala ng pag-ibig at determinasyon. Nayakap ni Ratna si Rizal ng mahigpit. Ang kaniyang mukha ay nakabaon sa balikat ng lalaki, habang ang kaniyang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang bumabasa sa barong nito. Salamat, Rizal. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kailanman matututuhang tumayo muli. Hindi lang sa aking mga binti, kundi sa aking buhay. Naramdaman ni Rizal ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Isang kagalakang hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Hinigpitan niya ang yakap sa babaeng kaniyang pinoprotektahan, habang ang amoy ng tagumpay ay humahalo sa halimuyak ng bagong umaga. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Rizal mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nilalaman nito ay nagpalamig sa kanyang dugo. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? May isang lihim pa si Valerio na hindi mo alam, Ratna. Ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Rizal ay hindi nalalayo sa dugong nananalaytay sa'yo. Nabitawan ni Rizal ang kanyang phone. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang matinding takot habang nakatingin sa masayang mukha ni Ratna. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? At handa ba silang harapin ang katotohanang maaaring magpaguho sa mundong kakarami lang nilang binuo? Ang liwanag ng tagumpay na kakarami lang nilang nakamit ay tila biglang naglaho sa paningin ni Rizal, pinalitan ng isang malamig at nakapanunuyot na takot. Habang pinagmamasdan niya si Ratna na masayang nakatanaw sa labas ng bintana ng boardroom, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa cellphone. Ang bawat titik sa mensaheng kaniyang natanggap ay tila mga maliliit na karayom na tumatagos sa kaniyang balat, naghahasik ng lason sa kaisa-isang kaligayahan na kaniyang pinanghahawakan. Rizal, look, ang ganda ng sikat ng araw. Masayang wika ni Ratna. Ang kaniyang boses ay puno ng buhay na matagal na nawala. I can't wait to start the project. Gusto kong makita ang mga ngiti ng mga pamilyang matutulungan natin. We did it, Rizal. We really did it. Lumingon si Ratna at sa isang sandali ay napawi ang kanyang ngiti nang makita ang pamumutla ni Rizal. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at may kaunting pag-aalinlangan pa. Ngunit ang kanyang pag-aalala ay mas matimbang kaysa sa kaniyang sariling pagod. Hey, what's wrong? You look like you've seen a ghost. Mabilis na itinago ni Rizal ang cellphone sa kanyang bulsa at pilit na nagpakawala ng isang tipid na ngiti. Bagaman ang kanyang mga mata ay hindi makapagsinungaling. Wala po ito, ma'am. Siguro ay napagod lang po ako sa lahat ng nangyari ngayong araw. Masyado lang pong mabilis ang mga kaganapan. Hindi kumbinsido si Ratna, ngunit bago pa siya makapagtanong muli, narinig nila ang mahinang pagkatok sa pinto.
Pumasok si Aisla na may dalang mga papeles, ngunit ang kaniyang mukha ay balot ng pagtataka. Ma'am Ratna, may isang matandang babae sa labas. Sabi niya ay kailangan niya raw kayong makausap, pati na rin si Rizal. Siya raw ang dating mayordoma ni Don Valerio, si Nanay Tasing. Nagkatinginan sina Rizal at Ratna. Ang pangalang Nanay Tasing ay matagal nang hindi naririnig sa Villa Valenzuela simula nang pumanaw ang ama ni Ratna. Dahan-dahan, silang lumabas upang harapin ang matanda sa lobby ng kumpanya. Doon, nakita nila ang isang babaeng balot ng katandaan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng nakaraan. Nang makita ni Nanay Tasing si Rizal, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang mukha ng lalaki. Isang haplos na puno ng pangungulila. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama, Rizal. Ang katapatan sa iyong mga mata, hinding-hindi ko makakalimutan yan. Kilala niyo po ang tatay ko? Tanong ni Rizal. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng hangin. Tumango ang matanda at tumingin kay Ratna. Hija, may mga bagay na hindi sinabi sa iyo ng iyong ama dahil sa takot na saktan ka. Ngunit ngayong wala na si Lilet upang kontrolin ang lahat, kailangang malaman ninyo ang totoo. Dinala nila ang matanda sa isang mas pribadong silid. Doon, isiniwalat ni Nanay Tasing ang isang katotohanang mas matindi pa sa anumang kasinungalingan ni Doña Lilet. Ang ama ni Rizal ay hindi lamang basta driver ni Don Valerio. Siya ang kaisa-isang kapatid sa labas ng ama ni Ratna, ang anak ni Don Valerio, sa kanyang unang pag-ibig sa probinsya bago siya pinilit na magpakasal kay Lilet para sa negosyo. Nabalot ng isang nakabibinging katahimikan ng buong silid. Ang bawat hininga ni Ratna ay tila naging kasing bigat ng isang bato. Ang lalaking kanyang minamahal, ang lalaking kaisa-isang nagligtas sa kanya, ay kanya palang kadugo, ang kaniyang sariling pinsan. Ang pader ng kanilang hinaharap ay tila biglang gumuho, dinudurog ang bawat pangarap. Nakakarami lang nilang binuo sa ilalim ng sikat ng araw. Ibig sabihin, magkadugo kami? Ang basag na tinig ni Ratna, ang kaniyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang malupit na biro ng tadhana. Tumingin si Rizal kay Ratna, ang kaniyang puso ay nadudurog sa bawat hikbi ng babae. Ang mensaheng natanggap niya kanina ay totoo. Ang kaniyang pag-ibig ay naging isang kasalanan sa mata ng batas ng dugo. Naramdaman ni Rizal ang matinding pait. Ang kaniyang buong pagkatao ay tila naging isang malaking pagkakamali. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa ang silid, muling nagsalita si Nanay Tasing. Ang kaniyang boses ay puno ng pakiusap. Ngunit may isa pang lihim, Hija. Si Don Valerio. Bago siya namatay, nalaman niya ang isang katotohanan mula sa kaniyang mga doktor. Dahil sa isang kondisyon sa kaniyang kabataan, hindi siya kailanman maaring magkaroon ng sariling anak. Si Lilet, naging lihim niyang karelasyon ang isa sa mga direktor ng kumpanya noon upang magkaroon ng tagapagmana at mapanatili ang yaman. Nanlaki ang mga mata ni Ratna. Ang kaniyang buong mundo ay muling umikot sa isang direksyong hindi niya inaasahan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi ka tunay na anak ni Valerio, Ratna. Bulong ni Nanay Tasing. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot at habag. Ngunit ikaw ang pinili niyang mahalin. At si Rizal, siya ang tunay na dugong Valenzuela na itinago ni Lilet upang hindi makuha ang mana. Ikaw ang may pangalan, ngunit siya ang may dugo. Wala kayong ugnayan sa isa't isa, maliban sa pag-ibig na ibinigay sa inyo ng inyong mga puso. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na agos ng tubig na humugas sa lahat ng pait at takot sa puso ni Rizal at Ratna. Ang kapiitang inakala nilang habang buhay ay biglang nagbukas, nagpapakita ng isang landas
na malaya sa anumang tanikala ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Rizal kay Ratna at hinawakan ang kaniyang mga kamay. Ang kanilang mga paningin ay muling nagtagpo at sa pagkakataong ito, wala nang anumang anino ng pag-aalinlangan. Ang katotohanan ito, ang huling susi sa kanilang kalayaan. Isang kalayaang hindi lamang mula sa mga kaaway, kundi mula sa mga multo ng kanilang sariling pagkatao. Gayunpaman, sa labas ng opisina, isang huling anino ang nakatitig sa kanila mula sa malayo. Si Mar, na nakatakas sa gitna ng kaguluhan sa tulong ng ilang tiwaling tauhan, ay may hawak na isang huling baraha. Ang kaniyang mukha ay balot ng isang baliw na determinasyon. Kung hindi niya makukuha ang yaman ng Valenzuela, sisiguraduhin niyang walang sino mang makikinabang dito. Kahit pa ang kapalit ay isang malaking pagsabog na wawakasan ng lahat. Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa rehas ng bilangguan, kundi ang pagpili sa taong nais mong makasama nang walang takot sa sasabihin ng mundo. Ang mga salitang ito ay tila isang banayad na himig na paulit-ulit na tumutunog sa isipan ni Rizal habang pinagmamasdan niya si Ratna na dahan-dahang humahakbang sa gitna ng malawak na hardin ng Villa Valenzuela. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa kanyang mukha. Binibigyan siya ng isang ningning na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Ang kanyang mga binti, na dati ay tila mga pabigat na walang buhay, ay dahan-dahang humahakbang sa ibabaw ng malambot na damo. Bawat paggalaw niya ay puno ng pag-iingat, ngunit punong-puno rin ng determinasyon. Sa kaniyang tabi, nakahanda ang mga braso ni Rizal. Hindi siya humahawak, ngunit ang kaniyang presensya ay tila isang hindi nakikitang lakas na sumusuporta sa bawat pag-aalinlangan ni Ratna. Ang kanilang mga anino sa damuhan ay tila nagkakaisa, isang paglalarawan ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy ng pagsubok upang mahanap ang kapayapaan. Rizal, look! Nakarating ako sa puno ng nara nang hindi bumibigay ang mga tuhod ko. Masayang bulong ni Ratna. Ang kaniyang boses ay tila isang masayang awit ng tagumpay. Huminto siya at dahan-dahang sumandal sa matandang puno, habang ang kaniyang hininga ay mabilis ngunit puno ng kagalakan. Lumapit si Rizal at dahan-dahang pinunasan ang butil ng pawis sa noo ni Ratna. Sabi ko naman sa inyo, ma'am, kayo ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Ang mga binti niyo ay sumusunod lang sa tapang ng inyong puso. Tumingala si Ratna sa kanya at sa isang bihirang sandali ng pagpapakumbaba, hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Rizal at inilapat ito sa kanyang pisngi. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang gamot na tuluyang nagpawis sa lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. Huwag mo na akong tawaging ma'am, Rizal. Alam mo na ang totoo. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng dugong Valenzuela. Ako ay isang babaeng binigyan lang ng pagkakataong mahalin ng iyong amain. Umiling si Rizal. Ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal. Ang pangalan ay isang salita lang, Ratna. Ang mahalaga ay kung sino tayo sa harap ng isa't isa. Para sa akin, ikaw ang aking simula at hantungan. Hindi mababago ng anumang papeles ang nararamdaman ko. Isang matamis at tahimik na sandali ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paggalaw ng mga dahon sa itaas at ang malayo at banayad na huni ng mga ibon. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali kung saan ang mundo ay tila huminto upang bigyan sila ng pagkakataong huminga ng malaya. Dahan-dahang iniyuko ni Rizal ang kaniyang ulo at sa ilalim ng lilim ng nara, ang kanilang mga labi ay halos magtagpo sa isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang mapanlinlang na panaginip. Sa gitna ng kanilang paglalapitan, naramdaman ni Rizal ang isang kakaibang amoy na humahalo sa simoy ng hangin, ang matapang at nakasusulasok na amoy ng gaas. Mabilis siyang lumingon sa direksyon ng garahe at ng bodega kung saan nakatago ang mga kagamitan
para sa social housing project. Doon, nakita niya ang isang aninong mabilis na gumagalaw. May dalang isang maliit na bagay na naglalabas ng isang munting apoy. Ratna, pumasok ka sa loob. Ngayon din, sigaw ni Rizal, ang kanyang boses ay punong-puno ng babala. Hindi pa man nakakakilos si Ratna ay isang malakas na pagliyab ang biglang sumiklab mula sa bodega. Ang kulay kahel na apoy ay mabilis na gumapang paitaas. Nilalamon ang mga kahoy at materyales, nakakarami lang nilang nakuha. Sa gitna ng nagngangalit na apoy, lumitaw ang mukha ni Mar, isang mukhang puno ng baliw na kagalakan at puot. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman nyo, wala nang makikinabang dito. Ang hiyaw ni Mar, na umalingaw-ngaw sa buong bakuran, tila isang tinig mula sa impyerno. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang baril at ang kanyang daliri ay nakatutok sa gatilyo, direkta sa direksyon ni Ratna. Walang pag-aalinlangan, mabilis na humarang si Rizal sa harap ni Ratna. Ang kanyang buong katawan ay naging isang kalasag para sa babaeng kanyang minamahal. Narinig ang isang matalim na tunog ng pagputok na bumasag sa katahimikan ng hapon. Naramdaman ni Rizal ang isang matinding init na tumagos sa kanyang balikat. Isang sakit na tila isang nagbabagang bakal na bumaon sa kanyang kalamnan. Napaluhod siya, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak ng mahigpit sa mga bisig ni Ratna. Tinitiyak na hindi ito matutumba. Rizal, ang hiyaw ni Ratna. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagdurusa habang nakikita ang dugo na dahan-dahang bumabasa sa barong ni Rizal. Ngunit hindi tumigil si Mar. Dahan-dahan itong lumalapit, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang muling itinatama ang kanyang pakay. Ang apoy sa likuran niya ay lalong lumalakas, tila isang dambuhalang lalamon sa kanilang lahat. Sa mga sandaling iyon, ang buhay ni Rizal at Ratna ay nakataya sa isang munting pagkakamali, habang ang anino ng kamatayan ay dahan-dahang bumabalot sa kanilang unang hakbang patungo sa kalayaan. Ligtas pa bang makakalabas ang dalawa sa naglalagablab na Villa Valenzuela? O ang kanilang bagong nahanap na pag-ibig ay magiging abo na lamang sa gitna ng puot ni Mar? Ang bawat patak ng dugo sa puting tela ng barong ni Rizal ay tila isang sumpa na dahan-dahang gumuguhit sa kaniyang balikat. Nararamdaman niya ang matinding hapdi, isang init na tila nanggagaling sa kailaliman ng kaniyang kalamnan, ngunit mas matindi ang kaniyang takot para sa babaeng kaniyang pinoprotektahan. Hindi binitawan ni Rizal ang mga kamay ni Ratna. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak dito. Tinitiyak na ang kaniyang katawan ang magsisilbing unang harang sa anumang susunod na panganib. Rizal, please, tumayo ka. Kailangan nating lumayo. Ang basag na tinig ni Ratna. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang mabilis na pagkalat ng pulang mantsa sa suot ng lalaki. Ang kaniyang sariling mga binti ay nanginginig. Tila ba ang lakas na kaniyang kakarami lang nahanap ay muling binabawi ng tadhana. Sa harap nila, ang apoy mula sa bodega ay lalong nagngangalit. Ang tunog ng pagguho ng mga kahoy at ang paglangit-ngit ng bakal na kinakain ng init ay tila isang dambuhalang humihinga sa kanilang likuran. Ang usok ay naging kasing itim ng puot ni Mar, bumabalot sa buong hardin at nagpapahirap sa bawat hininga. Wala nang kailangan pang itago, Ratna. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong dalawa. Ang sigaw ni Mar ay puno ng baliw na determinasyon. Ang kaniyang mukha ay nagniningning sa tama ng liwanag mula sa apoy. Ang kaniyang mga mata ay wala ng bakas ng pagiging tao. Dahan-dahan niyang muling itinaas ang kanyang baril. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. You chose a driver over me? You chose a nobody over the power I offered? Then you deserve to burn with him. Naramdaman ni Rizal ang panlalabo ng kanyang paningin dahil sa sakit, ngunit ang kanyang isipan ay naging malinaw. Tumingin siya kay Ratna, isang tingin na puno ng pamamaalam
at matinding pag-ibig. Ratna, tumakbo ka na. Pumasok ka sa loob. Huwag mo na akong isipin. No! Hindi kita iiwan, Rizal. Hindi na muli. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang takot ni Ratna ay napalitan ng isang matinding galit. Ang babaeng dati ay itinuturing na mahina ay dahan-dahang tumayo. Pilit na hinihila ang bigat ng katawan ni Rizal upang maging sandigan. Humarap siya kay Mar. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng sarili nilang apoy. Sige Mar, barilin mo ako. Pero tandaan mo, kahit mapatay mo kami, hinding-hindi mo makukuha ang respeto o ang yaman na kailanman ay hindi naging sayo. Nagulat si Mar sa tapang ni Ratna. Ang kanyang kamay ay nanginig ng bahagya. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa semento ay narinig mula sa kabilang panig ng mansyon. Dumating sina Theo at Isla kasama ang mga security guard ng Villa Valenzuela na nanatiling tapat sa pamilya. Mar, ibaba mo ang baril, sigaw ni Theo, habang mabilis na inilalabas ang kaniyang sariling kagamitan. Dahil sa pagkataranta, muling nagpaputok si Mar, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito tumama sa kanila, kundi sa isang tangke ng gaas na malapit sa nasusunog na bodega. Ang matinding ingay ng pagpunit ng hangin ay sinundan ng isang malakas na pagliyab na nagtulak sa kanilang lahat palayo. Ang impact ng hangin ay tila isang dambuhalang kamay na nagpatalsik kay Mar patungo sa direksyon ng apoy. Ah! Ang hiyaw ni Mar nang tuluyan siyang lamunin ng naglalagablab na bodega. Ang kaniyang boses ay unti-unting humina hanggang sa mabaon ito sa tunog ng naglalakihang apoy na tuluyang tumupok sa lahat ng kaniyang ambisyon. Mabilis na nilapitan ni na Isla at Theo sina Rizal at Ratna. Dahan-dahang inihiga si Rizal sa damuhan. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ratna. Ligtas! Ligtas ka na! Bulong ni Rizal bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Rizal, huwag kang pipikit. Rizal, please! Ang yak ni Ratna ay umalingaw-ngaw sa buong Villa Valenzuela. Mas matindi pa kaysa sa tunog ng mga sirena ng bumbero na papalapit na sa lugar. Hawak-hawak niya ang mukha ni Rizal, pilit na hinihingi ang isang huling sulyap mula sa lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal at kung paano tumayo muli. Habang ang apoy ay dahan-dahang inaapula ng mga bumbero, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang matinding pangamba. Ang bawat segundo ng paghinto ng paghinga ni Rizal ay tila isang habambuhay na paghihintay para kay Ratna. Nagtagumpay nga ba silang talunin ang mga kaaway? Kung ang kapalit naman nito ay ang kaisa-isang buhay na nagbigay ng kulay sa kaniyang madilim na mundo? Ang huling nakita ni Ratna bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa pagod at emosyon ay ang pagbuhat ng mga medical team kay Rizal patungo sa ambulansya habang ang sikat ng buwan ay dahan-dahang lumilitaw sa likod ng mga usok, isang malamlam na liwanag na hindi matiyak kung ito ay simula ng isang bagong umaga o ang pagtatapos ng isang masakit na kabanata. 6 na buwan ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang bodega ng Villa Valenzuela at ang amoy ng usok ay napalitan na ng samyo ng mga bagong pinturang pader at sariwang damo sa Valerio Homes, ang katuparan ng pangarap ng ama ni Ratna para sa mga mahihirap. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Binabalot ang bawat tahanang itinayo sa pundasyon ng katapatan at sakripisyo. Sa gitna ng malawak na hardin ng bagong komunidad, nakatayo si Rizal. Ang kaniyang barong ay hindi na ang uniforme ng isang utusan, kundi ang kasuotan ng isang taong may dangal at layunin. Bagaman, may bahagyang kirot pa rin siyang nararamdaman sa kaniyang balikat tuwing lumalamig ang panahon. Ang peklat na iniwan ng bala ni Mar
ay itinuturing niyang isang medalya ng kanyang pag-ibig. Anak, napakaganda ng lugar na ito. Siguradong masaya ang iyong ama sa kinaroroonan niya ngayon. Lumingon si Rizal at ngumiti nang makita ang kaniyang nanay Rosa. Maayos na ang lagay ng kanyang ina. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang kanyang mga mata ay muling nagliliwanag sa kalusugan. Sa tabi ng kanyang ina ay nakatayo si Ratna, na dahan-dahang naglalakad gamit ang isang eleganteng baston, ngunit ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nanay Rosa, bahagi po kayo ng tagumpay na ito, wika ni Ratna habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng matanda. Dahil sa katapatan ng inyong anak, nagkaroon ako ng lakas na ipaglaban ang nararapat. Nagkaroon ng isang madamdaming pag-uusap ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay ni Rizal. Ang pagtanggap ni Nanay Rosa kay Ratna ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa buhay ni Rizal. Wala ng mga lihim, wala ng mga pagbabanta, tanging ang dalisay na pasasalamat sa gitna ng isang bagong simula. Nang magsimula ang seremonya ng pagpapasinaya, tumayo si Ratna sa harap ng maraming pamilyang ngayon ay mayroon ng sariling tahanan. Ang kaniyang tinig ay hindi na nanginginig sa takot, kundi umalingaw-ngaw ng may awtoridad at pagmamahal. Ang proyektong ito ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Simula ni Ratna, habang ang kaniyang paningin ay sandaling dumapo kay Rizal na nakatayo sa gilid ng entablado. Ito ay itinayo mula sa isang pusong handang magsilbi at isang kaluluwang nahanap ang kaniyang lakas sa gitna ng kahinaan. Ang katarungan ay nakamit na natin at ngayon, oras na para tayo naman ang magbigay ng liwanag sa iba. Pagkatapos ng seremonya, dahan-dahang naglakad sina Rizal at Ratna patungo sa isang maliit na burol na tanaw ang buong komunidad. Ang banayad na ihip ng hangin ay nagpapadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak sa paligid. Huminto sila sa ilalim ng isang puno. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng isang malalim na pag-unawa. Hindi ko akalain na aabot tayo rito, Rizal. Bulong ni Ratna. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha ng kaligayahan. Mula sa madilim na silid ng mansyon hanggang sa liwanag ng umagang ito, dahan-dahang kinuha ni Rizal ang kamay ni Ratna at inilapat ito sa kaniyang puso. Sabi ko naman sa inyo, Ratna, ang mga pangarap na itinanim sa katotohanan ay hinding-hindi mabibigo. Ikaw ang aking himala at habang buhay kong ipagpapasalamat ang bawat sakit na dinaanan natin para lang makarating sa sandaling ito. Inilapit ni Rizal ang kaniyang mukha kay Ratna. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at matagal na halik. Isang halik na sumisimbolo sa pagwawakas ng kanilang pagdurusa at ang pagsisimula ng isang habambuhay na pagsasama. Naramdaman ni Ratna ang init ng bisig ni Rizal, ang kaniyang huling kanlungan at kaisa-isang tahanan. Samantala, sa loob ng isang madilim na selda, sa labas ng lungsod, nakaupo si Doña Lilet. Ang kanyang mga alahas ay wala na. Ang kanyang kapangyarihan ay naging abo na lamang. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mabigat na bakal na pinto na sumasara, isang paalala na ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling kasamaan. Ang katarungan ay hindi natutulog at ang bawat barya na kanyang ninakaw ay naging tanikalang habambuhay na gagapos sa kanyang konsensya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay rosas at lila sa abot tanaw, nanatiling magkayakap sina Rizal at Ratna. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa isang driver at isang amo, kundi tungkol sa 2 taong napatunayan na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pag-ibig na handang magsakripisyo. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang munting tinig ang narinig mula sa kalsada sa ibaba. Ang tawa ng mga batang naglalaro sa kanilang mga bagong tahanan. Ang tunog ng kagalakan ay tila isang pangako
na ang legacy ni Don Valerio at ang katapatan ni Rizal ay magpapatuloy sa susunod na salinlahi. Ano ang huling aral na may iwan ng kanilang paglalakbay para sa lahat ng mga nakinig? At paano nila haharapin ang mga susunod na hamon bilang mga pinuno ng isang bagong komunidad? Ang panahon ay tila isang mabilis na ilog na humuhugas sa bawat bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Iniiwan ang mga batong naging matatag sa gitna ng agos. Lumipas ang 5 taon mula nang ang Villa Valenzuela ay tumigil sa pagiging isang bilangguan at naging isang simbolo ng pag-asa. Sa isang maliit at payak na bahay na malapit sa dagat, malayo sa ingay at polusyon ng Makati, nakaupo si Ratna sa isang tumba-tumba. Ang kaniyang mga binti ay hindi na nangangailangan ng wheelchair. Bagaman may bahagyang bagal sa kaniyang paglakad, ang bawat hakbang niya ay puno ng kalayaan. Sa kaniyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang isang batang lalaki, ang kaniyang anak na nagngangalang Valerio, na may mga matang kasing tapat ng kay Rizal. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Rizal mula sa likuran. May daladalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang bawat hakbang ng lalaki sa sahig na gawa sa kawayan ay nagbibigay ng isang pamilyar at panatag na tunog sa katahimikan ng hapon. Inilapag ni Rizal ang kape sa maliit na mesa at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni Ratna. Iniisip mo na naman ba ang kanya? Mahinahong tanong ni Rizal. Tumango si Ratna at tumingin sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay tila nagtatagpo. Noong nakaraang buwan, dinalaw niya si Doña Lilet sa loob ng piitan. Nakita niya ang kanyang ina na wala na ang ningning sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi na huli na para itama.